Hi people! So for today's video ay ipapakita ko sa inyo or i-review natin yung food or yung cookies from Drip and Bite. Nabili ko sila sa TikTok, so hindi ito sponsored. Here sila. Bali, bumili ako ng 7 cookies, I think. Ito yung marireceive nyo. Actually, nakabalot siya sa black na bubble wrap, tapos waybill, tapos itong box na. Hindi ko sure kung sa mga maliliit na purchases ay ganito rin yung packaging. But packaging-wise, okay naman siya. Hindi siya masyadong nakaka-affect sa environment. Though may bubble wrap, pero need kasi yun, like policy kasi yun ng TikTok shop. And even sa mga other platforms. Meron din siyang sealed. Thank you for your order. We appreciate your support and hope you enjoyed every bite. Ang marireceive nyo is itong mini letter, as itong kanilang resibo or yung parang packing list, and yung kanilang another letter, yung cookie care tip, shipping and quality reminders, and heating instructions. Yun. And pagkabukas ng kanilang packaging, ay, ayan na siya. Meron pang parang cartolina na manipis. Ayan na yung mga cookies. Ay, post, hindi ko pa siya kinain agad since gusto ko nga siya i-honest review kasi sobrang hype na hype to sa TikTok and even sa ibang platform. Syempre, i-test natin kung worth it ba siya sa hype niya and talaga bang masarap siya and yung mga chewy, yung mga ganun. Diba nakaka-budol talaga. Pakita ko siya sa inyo isa-isa. I don't know. Dapat kasi nilalagyan nila ng sulat. Kaya sticker, no? Baka ito si Oreo at ito yung dark and white chocolate. Anyway, sana mabago nila yung packaging or kung temporary man itong packaging na to, sana ganito, okay siyang ganito na transparent pero sana sticker na lang o kaya parang label na rin para mabilis ma-distinguish. Siyempre, paano pag bulk? Anyway, ira-random ko na. Basta ito yung mga order ko. Dark and white chocolate cookie, Oreo cookie, latte cookie, black matcha, black asteroid, matcha bisco, chunky regular chocolate. Anyway, ang instructions dito ay 10 to 15 seconds in high heat setting para daw maging chewy and soft. Bali, tatanggalin ko sila sa packaging. Initin natin siya sa air fryer since wala kaming oven and microwave. At i-check natin kung okay ba siya if iinitin sa air fryer. Okay? So, napainit ko na siya. Ito na siya ngayon. Ayan. Pinagsama-sama ko na lang sila sa isang bowl. Hindi ko naman siya mauubos lahat. Pero, titignan lang natin sila one bite each. Parang first impression, but at the same time, review na rin. Para first ay yung si regular chocolate, I think. Actually, malaki siya. Parang 3/4 ng kamay ko. Hindi siya ganun ka chewy kapag hinawakan. Kasi may mga ibang cookies na sobrang chewy siya. To the point na nasisira siya. So, tignan natin kung totoo bang marami siyang laman sa loob at chewy ba siya at the same time. Ayan, tumulo na siya. So, totoo ngang may liquid sa loob. Like, sobrang melted ng chocolate. From the taste of it, I can taste the cacao. Hindi naman masyado nalalasahan yung bitterness na cacao. Pero on the sweet side siya since feel kong mixture na to. So, let's have a bite. Alam nyo yung mga chocolate fountain sa mga buffet. Ganun yung kanyang taste. Yung sa cookie itself naman, hindi siya gaano katamis, which is good kasi syempre matamis na yung chocolate tas matamis pa yung cookie. Syempre, hindi naman pwede yung ganun, right? I would rate it ng 4 out of 5. Ba't siya kulang ng 1 point? Kasi packaging wise pa lang, sinabi ko na kanina, yan lang yung problema, yung packaging and yung texture ng cookie itself. Kasi as I reheat the cookies earlier, next na natin itong nasira na, nahulog kasi siya. Black asteroid, I think. Oh, wala siyang laman. Para siyang crinkles. The outer layer na white, para siyang sa Oreo.
Ganun yung lasa niya. Same din sila ng texture ng regular chocolate. Like, medyo matigas siya. I think ayun na yung talagang standard recipe nila. Pero ito, hindi ko na ulit siya itatry since para siyang regular crinkles lang. So, I would rate it ng 3/5. Next is yung, obvious na obvious, si matcha. Masira na siya sa pagpapainit siya. So, oh, may matcha sa loob. I think extended nung matcha sa labas, yung matcha sa loob. Creamy siya. Ano to? Pistachio. Parang natikman ko to somewhere sa school kasi nagbenta yung mga friends ko ng matcha siya sa isang food. Ayun yung lasa niya. I think same lang sila ng ginamit. Hindi ko kasi alam kung ano yung exact na ginamit pero same siya ng texture, consistency, tsaka lasa. Tikman na natin yung mismong cookie. Same sila nung asteroid. So, tatry natin yung kasamang may matcha. Pero I think magugustuhan ko siya. Kasi I love matcha. Ayan, konti lang. Let's rate it na. Yung asteroid, yung black asteroid, tsaka yung matcha, same sila ng cookie. Like yung lasa ng cookie. Pero, ang pinagkaiba lang nila, yung yung asteroid, or yung cream niya, yung taste. So, ito, matcha talaga siya. And I think, same sila ng toppings, nuts, and brown sugar. Pero, if I would compare yung dalawa, mas bet ko si matcha since I love matcha. So, I would rate it 4/5 also. Let's move on to, I think this is Biscoff. Oh my God, nasisira talaga siya. Medyo sensitive siya. Ayan, ito si, I think Biscoff to. Kasi amoy pa lang, pero let's see. Ayan. Oh, another matcha. It's different one. So, yung kanina, overload yung matcha niya. Ito, nasa gitna lang. I can see the difference. Kanina, di ba, nasa taas, nasa top, nasa gitna rin. Pero yung nuts na tong kanina, nasa taas yung nuts. Pero itong recent is nasa loob yung nuts niya. If you're allergic sa nuts, hindi ko siya ma-recommend. If I would compare or I would rate it 3/5 kasi nagulat nga ako na Biscoff matcha siya kasi hindi ko nalasahan yung Biscoff. Pero naamoy ko siya. Ayun, naamoy ko siya. I love Biscoff lahat. Biscoff biscuit, Biscoff wrap. Pero hindi ko siya nalasahan masyado dito. Mas okay sana kung gumamit sila ng mixture of matcha, yung Biscoff na spread, and yun. Tapos, i-incorporate din nila dun sa mismong cookie para mas malasahan siya. Hindi ko na sa inyo mapapakita ng buo kasi tignan yung itsura. Ayan, parang alam niyo yung naging salad. Pero, ayan. Kasi kita nyo ba yung white na yan? I think that's the white chocolate. Let's state it. Ano tong white? Hindi ko mag-gets. Pagka-hint siya ng coffee, pero ba't may white siya? O sa bagay, yung isa din may white. Pero, lasa siyang kape, so latte siya. Pero hindi ko siya type. Parang ang tamis niya for a latte. Don't judge me ha. Pero barista ako. So, lahat ng mga kape na in-experiment and ginawa ko sa aming cafe, alam ko yung difference ng mga yon. Ang latte is parang 40% is coffee and 60% milk. Pero kung i-incorporate siya sa isang cookie, I think mas malalasahan pa din yung kape dapat. Dito kasi, matamis siya. May lingering effect siya sa lalamunan ko and hindi siya okay for me. Partida sweet tooth ako. So, I would rate it 2/5. Kasi nag-expect ako na matapang siya, pero milky. Ito kasi, matapang siya, yes, pero matamis. So, down na tayo sa last two. Ito yung una kong nasira earlier. Ayan, yes, ito yun. Kasi 'di ba kanina yung regular chocolate cookie is gantong effect siya, like melted. So ito din, meron din siya at meron siyang white chocolate. Iisang bite natin siya sa gitna para mag-mix yung dalawa. Ito chewy siya. I like it. Maganda yung combination ng white and dark chocolate cookie. Kaso, hindi siya masyadong dark. Para siyang regular chocolate pa din na may white chocolate.
Pero masarap siya. Chewy din siya and siya yung pinaka-chewy sa lahat ng na-try ko today. I like the combination of both. I think ito yung, if I would repurchase again, ito yung una kong i-add to cart. Sa pinaka-last na pala to, si Oreo. So, hahalongkatin natin siya sa ilalim. Nasa pinaka-ilalim siya. I think ito pinaka-matigas. Kasi buo pa din siya. Kahit na nadulog-dulog na yung mga nasa itaas niya. Okay, ito na siya. Ito na si Oreo. Oh, ginaya nila si Oreo. Di ba si Oreo? Biscuit, tapos filling, tapos biscuit. Ito talaga siyang Oreo. Chunkier version of Oreo. Pero, ito, may nalasahan akong slight na burn. As in sunog. Akala ko white chocolate siya, pero ayun pala yung feeling. Medyo burn siya. Hindi siya ganun ka-impactful compared sa mga nauna. I think para siyang regular lang. Mas masarap pa nga actually si regular chocolate sa kanya. Siguro kung i-rate ko siya, 2.5 over 5. Inom lang ako tubig. Masyado matamis silang lahat ipagsabay-sabay. Dahil, if magre-repurchase again ako sa Drip and Bite sa TikTok, ang top 1 na i-add to cart ko ay si dark and white chocolate cookie. Pangalawa, si regular chocolate. At pangatlo, it's either si Matcha Biscoff or si Black Matcha. Though hindi ko masyado nagustuhan si Matcha Biscoff, pero if mag-i-improve pa siya, magkakapantay na sila ng Black Matcha. Pero ayun yung top 1 to 3 ko. Siguro overall, okay na siya for 60 pesos, di ba? Kasi may mga cafe nga na nagbebenta ng 100 plus that cookie each. Kasi you get to try new different cookies. Kasi syempre hindi naman palaging may ganito sa mga cafe, sa mga restaurant, sa mga bakery. Madalas nakikita ko like choco chip cookies lang sila. And if you wanna explore more cookies, like different cookies, meron pa sila sa TikTok shop. Marami pa sila actually. Ito kasi yung mga pinili ko, yung mga bet ko lang na flavor. Syempre ayoko magsayang ng pera nung hindi nga ito sponsored. And I think pwede pa silang maggawa ng other flavors. And sana magkaroon sila ng personal store. O kaya maging supplier sila ng mga cookies kasi malaki yung potential ng cookie business na. Imagine mo in-incorporate nila yung mga flavor sa kape, tapos yung sa matcha, 'di ba? Tapos yung color din. Imagine mo may black pa lang cookie, ganun. Sana meron silang mga iba't ibang colors ba, iba't ibang presentation ng iba't ibang flavors din. Like fruit series, ganun, mga apple, though medyo mahirap siya incorporate sa cookie. Malay nyo naman, di ba, maging possible yung fruit flavor sa cookie. So, uubusin ko to within a week kasi I think 2 weeks lang yung lifespan niya. Though, umaabot naman siguro to ng 1 month if i-ref. Pero syempre, habang tumatagal, masisira yung quality ng isang pagkain or cookie. Ayun lang naman masasuggest ko and ayun lang din ng mga reviews ko. Pwede tayo magkaroon ng iba't ibang taste sa isang pagkain. Pero it's up to you if you wanna believe on my taste buds kasi I'm a sweet tooth. But ayoko rin na masyadong matamis kasi masakit siya sa lalamunan niya. Masakit na yung lalamunan ko kasi nagsasalita ako at the same time kumakain ako ng matamis. And thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment your feedbacks or your thoughts or your kwentos about these products. Share this video to your social media accounts or to your friends. Please mag-abang-abang kayo sa mga susunod nating videos dahil marami kayong aabangan na videos at sisipagan ko pa mag-upload for you. So, ayun. Thank you, my dear people. Bye-bye!